Kaya kung bakit namin ito muli papaalala, dahil tulad ng binanggit ng dakilang tagapaglikha, walang kaligtasan ang tao kung sinamba niya ang kanyang mga nilikha. Mismo ang tagapaglikha ho ang may sabi nito, maging ang lahat ng mga sugo at ang mga propeta. Kaya mga kababayan, napakahalaga ang makilala natin ang tunay na tagapaglikha. Baka ang nasamba natin ay ang nilikha na ng Panginoong Diyos. Kaya mga kababayan, sinabi ni Jesucristo mismo, ang aking Panginoon ay inyong Panginoon. Ang aking Diyos ay inyong Diyos. Ako'y aakyat sa aking Ama at inyong Ama. Ibig sabihin, bago umakyat si Jesucristo sa kalangitan, hinabilin niya sa kanyang mga tao sa panahon niya na ang aking Diyos ay inyo ring Diyos. Si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Napakalinaw na binanggit ni Jesucristo na si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Mga kababayan, i-research nyo. Mayroon na tayong mga cellphone ngayon. Halos bata, matanda, halos ngayon may mga gadget na. I-research nyo language of Jesus Christ. Aramaic, lalabas ang pangalan ng Allah. Subhanallah mga kababayan. Anong dahilan para hindi mo sambahin ang sinamba ni Jesucristo? Paano ka maliligtas sa kabilang buhay kung hindi mo sasambahin ang sinamba ni Jesucristo? Magandang araw sa inyong lahat. Sa vlog na ito, sasagutin natin ang ilang pahayag ng isang Muslim dawa, preacher, tungkol kay Jesus Christ. Ang layunin natin ay hindi manira ng tao. Ang layunin natin ay ilabas ang buong katotohanan ayon sa Bible, history at tamang konteksto. Pakinggan natin ang sinabi ng dawa preacher. Ito ang sabi niya. Ang aking Diyos ay inyong Diyos. Ako'y aakyat sa aking Ama at inyong Ama. At pagkatapos nito, sinabi niya, si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Mga kaibigan, dito pa lamang kailangan na nating linawin ang isang napakahalagang bagay. Una, hindi pwedeng putulin ang kalahati ng verse at iwan ang natitirang bahagi. Ginamit nila ang my God and your God. Pero bakit hindi nila ipinapaliwanag ang my Father and your Father? Sa Islam, bawal tawaging Father si Allah. Ang Tauhid mismo ay tumatanggi sa konsepto ng Divine Fatherhood. Surah Al-Ikhlas says, He neither begets nor is begotten. At sa Surah 5:18, nire-reject ang pagtawag sa tao bilang children of Allah. Kaya, may malaking problema rito. Kung tatanggapin nila ang John 20:17 bilang authentic words ni Jesus, kailangan nilang tanggapin ang buong statement, hindi iyong kalahati lamang. Hindi pwedeng selective reading. Pangalawa, ano ba talaga ang ibig sabihin ng my Father and your Father? My God and your God. Ang claim ng dawa preacher, dahil may Diyos si Jesus, hindi siya Diyos. Pero hindi nila ipinapakita ang buong Christian teaching.
tungkol kay Kristo. Ayon sa Bible, si Jesus ay fully God at fully man. Hindi kalahating Diyos at kalahating tao. Siya ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Ito ang tinatawag na incarnation. Philippians 2:6-7 says, "Though he was in the form of God, he emptied himself, taking the form of a servant." Habang nasa lupa si Jesus, namuhay siya bilang tunay na tao. Nagutom siya, napagod siya, nanalangin siya. Bakit? Dahil totoong naging tao siya. Kaya, natural na tawagin niyang my God ang Ama, habang siya ay nasa human condition. Pero, hindi nito dinideny ang kanyang divine nature. Pangatlo, pansinin ninyo ang wording ni Jesus. Hindi niya sinabi, our Father. Ang sinabi niya, my Father and your Father. Bakit mahalaga iyon? Dahil ipinapakita ni Jesus na unique ang relationship niya sa Ama. Ang sonship ni Jesus ay eternal and divine. Samantalang ang believers ay children of God by grace and adoption. Magkaiba iyon. Pang-apat, sinasabi ng dawa preacher, baka ang sinasamba ninyo ay nilikha lamang. Pero ang problema, ang Bible mismo ang nagsasabing si Jesus ay hindi nilikha. Colossians 1:15 calls Jesus firstborn of all creation. Ito ang madalas gamitin laban sa Christianity. Pero hindi nila ipinapaliwanag ang tunay na kahulugan ng firstborn. Sa Greek, ang word ay prototokos. Hindi ibig sabihin unang nilikha. Sa Jewish culture, ito ay title of supremacy and authority. Katulad ni David sa Psalm 89:27, tinawag siyang firstborn. Kahit siya ang bunso. Bakit? Dahil ito ay title of preeminence. Ganito rin kay Kristo. At tingnan ninyo ang next verse. Colossians 1:16 says, "For by Him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible." Lahat ng bagay nilikha sa pamamagitan niya. Kung nilikha niya ang lahat, paano siya magiging bahagi ng nilikha? Hindi maaaring creator at creature at the same time. Panglima, sinasabi rin nila ang tunay na Diyos ay si Allah na sinasamba ni Jesus. Pero kailangan nating maging honest sa history at linguistics. Hindi Arabic ang language ni Jesus. Si Jesus ay nagsalita ng Aramaic at Hebrew. Oo, may linguistic similarity ang Alaha at Allah dahil parehong Semitic languages, pero hindi ibig sabihin noon pareho na agad ang theology. Ito ang hindi sinasabi ng dawa preachers. Ang Diyos ng New Testament may anak, tinawag na Ama, nagkatawang tao, kay Kristo, at revealed as Father, Son, and Holy Spirit. Samantalang ang Orthodox Islamic theology rejects all of these doctrines. Kaya, kahit may phonetic similarity, magkaiba ang identity ng Diyos. At higit sa lahat, ang pinaka-radical na tawag ni Jesus sa Diyos ay Abba, Father.
Ito ang paulit-ulit na theme ng New Testament. Hindi lamang distant creator, kundi loving father. Pang-anim, sinasabi nila, paano ka maliligtas kung hindi mo sasambahin ang sinamba ni Jesus? Mga kaibigan, ang sagot ng Bible ay napakalinaw. Hindi lamang itinuro ni Jesus kung sino ang Ama. Inihayag din niya kung sino siya. John 1:1 says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." At sa John 1:14, "The Word became flesh." Ibig sabihin, ang Diyos mismo ay nagkatawang tao kay Kristo. John 8:58, sinabi ni Jesus, "Before Abraham was, I am." Hindi I was, I am. Ito mismo ang divine name na ginamit ng Diyos sa Exodus 3:14. Kaya gustong batuhin si Jesus ng mga Hudyo. Bakit? Dahil alam nilang inaangkin niya ang pagka-Diyos. Kung simpleng prophet lang si Jesus, bakit siya aakusahan ng blasphemy? Thomas worship Jesus sa John 20:28. Sinabi ni Thomas, "My Lord and my God." At pansinin, hindi itinuwid ni Jesus si Thomas. Hindi niya sinabi, "Huwag mo akong tawaging Diyos." Tinanggap niya ang worship. Sa Bible, ang mga propeta at mga anghel ay tumatanggi sa worship. Pero si Jesus, tinanggap niya. Bakit? Dahil siya ay tunay na Diyos. At ito ang pinaka-importanting bahagi. Ayon sa Bible, iisa lamang ang daan ng kaligtasan. John 14:6, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Hindi sinabi ni Jesus, "I am one way," kundi the way. Acts 4:12, "There is salvation in no one else." Napakalinaw. Walang ibang pangalan na makapagliligtas. Hindi religion, hindi rituals, hindi sariling gawa. Si Kristo lamang. Final message. Mga kaibigan, ang mensaheng ito ay hindi tungkol sa pagkapuot sa mga Muslim. Ginagawa natin ito dahil nais nating maipahayag sa ating mga kaibigang Muslim ang tunay na Jesus na ipinahayag sa banal na kasulatan. Hindi lamang bilang propeta, kundi bilang Panginoon, tagapagligtas at anak ng Diyos. Hangad natin na makilala ng lahat ang katotohanan, sumampalataya kay Hesukristo at matanggap ang kaligtasan at buhay na walang hanggan na tanging sa Kanya lamang matatagpuan. Gaya ng sinasabi sa Acts 4:12, "At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas." Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung hindi pa po ninyo pina-follow ang page na ito, paki-follow, like, at share na rin po ang video na ito upang mas marami pang tao ang makarinig ng katotohanan tungkol kay Hesukristo at sa kanyang ebanghelyo. God bless everyone.